Ngayong araw mga kanyusik, mayroon na naman po tayong issue na sama-sama pong pag-uusapan at bibigyan po ng opinyon ngayong araw po na ito. At syempre may mga may init na balita po kaming ihahatid sa inyo, mga balita at impormasyon na dapat po ninyong malaman. Pero bago po tayo dumako sa ating balita at mga issue, ito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang magaling na karpentero ang magre-retiro na sa pagtatrabaho matapos ang napakaraming taon na iginugol nito sa pagtatayo ng mga bahay. Ang karpenterong ito ay talaga namang hinahangaan dahil sa kakaibang galing nito sa pagbuo ng magagandang tirahan. Dahil po desididong-desidido na ang karpentero na mag-retire, nagpunta po siya sa opisina ng kanyang boss upang sabihin ang kanyang planong pagre-retiro. Pero bago payagan ng kanyang boss ang karpentero na magretiro, ay humiling muna ito sa kanya na bumuo pa ng isang bahay na panghuli na nitong proyekto sa kanya. Dahil malaki ang respeto at pagpapahalaga ng karpentero sa kanyang boss, ay agad naman itong pumayag sa kahilingan nito na magpatayo pa ng isa pang bahay bago siya magretiro. Pero syempre, hindi tulad ng paraan ng pagtatayo niya ng bahay sa mga nakalipas na proyekto, tila nagmamadali o minadali ng karpentero ang pagbuo sa huling bahay na request sa kanya ng kanyang boss. Ang ginawa po ng karpentero ay puro shortcut na proseso para lang mabilis na matapos ang bahay dahil nais na niyang makapagretiro kaagad. Sa loob lamang ng ilang linggo ay natapos ng karpentero ang pagbuo sa bahay. Agad namang nagtungo ang karpentero sa kanyang boss upang ipaalam na tapos na niya ang huling bahay na request nito. Tuwang-tuwa naman ang employer at labis na nagpasalamat sa kanya. Sabay abot sa karpentero ng ilang papeles at susi sa pinto ng ginawa nitong bahay. At saka sinabing, para sa iyo ang bahay na yan. Ang bahay na ginawa mo ay regalo ko sa iyo sa ilang taon mong pagseserbisyo sa aming kumpanya. Nabigla naman ang karpentero at hindi makapaniwala na ang bahay na kanyang ginawa at minadali ay para pala sa kanya. Ano po ang aral na nais pong iparating sa atin ng kwento natin ngayong umaga mga kanyusik? Lagi po nating isa sa isip na anuman ng bagay na ipinagkakatiwala sa atin ay dapat laging best effort ang ibibigay natin. Nauika nga po sa kwento, dapat itrato natin na ito na yung pinaka-importanteng bagay na gagawin natin. Minsan po kasi mga kanyusik, ang yung opportunity minsan lang kumakatok sa ating buhay. Minsan wala nang second chance. Papaano po kung hindi natin ibinigay yung 100% natin? Dinasayang lang po yung tsansa na ibinigay po sa atin. Gaya po ng kwento, hindi niya alam na sa kanya pala yung bahay na minadali niyang gawin at mumurahing materyales pa yung ginamit niya. Tulad po ng karpentero na madalas hindi po natin nakikita agad yung kabuuang epekto ng ating po mga ginagawa sa kasalukuyan. Pero darating din po yung panahon na tayo rin po yung makikinabang o magdudusa sa mga desisyon po o hakbang na ating ginagawa. Ang kwento po na ito mga kanyusik ay maaari din po nating ma-relate sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Dapat sa lahat ng pagkakataon ay 100% din ang ibibigay natin sa Kanya. Tulad po ng karpentero, madalas binibigyan po tayo ng Panginoon na mga proyekto sa ating buhay, mga pagkakataon upang patunayan ang ating pananampalataya, katapatan at pagmamahal sa Kanya. Kaya dapat mga kanyusik, 100% kung pwede lagpas pa ang ibinibigay din po natin sa Diyos. Hindi
hindi kalahati, hindi panandalian, kundi buong puso. Tandaan po natin mga kanyusik, ang ating pong pananampalataya parang bahay din na itinatayo. Kung ito po ay ginawa natin ng may tibay, may tiyaga at pananalig, hindi po ito matitinag kahit ano pa ang dumaang bagyo o pagsubok. Pero kung ito po ay minadali, pinabayaan o walang pundasyon sa Diyos, madali po itong babagsak at matitibag. Sabi nga po mga kanyusik sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat mula sa Panginoon ninyo tatanggapin ang gantimpala. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Huwebes.